Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roaya. And of course, i-subscribe mo na yan. Yan mga paps, and nagbabalik tayo sa ating mga paps, at actually, ang daming nagre-request sa akin, no, ng mga newbie, no, at yung iba naman ay veterans na, no, pero ang gusto mag-share daw tayo ng technique, no, kung paano magparami ng ibon, paps, no? At mga paps, mag-share tayo ng konting kaalaman lang, ng mga simpleng tips, no, para sa inyo mga paps, no? Kaya umuha kayo ng ballpen, papel dyan, alright, or i-take down note nyo kung ano-ano yung mga ginagawa kong routine sa pag-aalaga nga ng ating ibon. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like. I-like mo yung videos natin, hindi lang tong video na to kundi yung iba pa, no? Mag-comment down below ka, tapos mag-share ka ng knowledge mo or questions, no? At kung mahihayin ka, pwede mo naman ako message o added inputs, no, sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps, nakikita nyo sa aking damit, no? Ngayon mga paps, at of course, i-subscribe mo na yan, lalo pat nalalapit na maging 100,000 subscribers tayo. Congrats kagad sa atin. No, thank you Lord, no. So ito mga paps, syempre, no, bago tayo magsimula sa ating routine, dapat malinis ang ating buong aviary. No, ayan yung damit ko, sorry. Sinumpay ko na yung damit ko. No, ayan, malinis na. Nagwalis na ako, no. Yung towel ko. Magwalis tayo, and sunod ay magmamap tayo. No, bumili kayo ng map nyo mga paps, no, para malinis ang ating aviary. Yan, oh, may sabon pa yan. No, hindi naman porket mga ibon yan mga paps. Maselan yan actually. Dapat malinis yung environment natin. Kaya nga, paano sila mag-breed? Dapat malinis yung surroundings. No? After natin maglinis mga paps, yung mga pagkain naman, no, na binibigay natin sa ating mga lagang hayop, no, mula sa pagkabata hanggang sa pag matured, hanggang sa i-breed mo na mga paps. May step by step yan, no? Tapos may vitamins din, may antibacterial, no? Pag nakikita nyo na medyo may namangat na yung balahibo, medyo may sakit yung ibon, painumin na kagad natin yon ng gamot mga paps, no? Tsaka kung ano yung mga gulay, no, na meron tayong mga paps. Basta step by step, no, lahat i-share ko sa inyo mga paps. Kasi actually marami na akong ginawa nun, pero ang tagal na, no? 3 years na. No, 3 years, 2 years, meron tayong ginawa ng mga paps. Ngayon ay fresh na fresh kung uulitin para sa inyo mga paps, no? So, ulitin ko, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roaya, and of course, i-subscribe mo na yan. So, yala, let's go! Hi Don Roaya, sa lahat ng viewers ni Don Roaya, subscribe yun, oh! No, so gawin natin bago tayo magsimula nga, no, sa pagbablog at paglilinis ng ating ibunan, no, kailangan malinis din yung ating environment. No, syempre, hindi lang natin pinapangalagaan yung mga ibon, kundi pinapangalagaan din natin yung ating sarili mga paps. No, actually, if ever yung mga paps gumamit kayo ng mask, no, magmask kayo, especially kasi may mga tae, may mga etches ng ibon, yung mga dumidikit na, baka ma-asthma kayo, ma-allergy kayo, no, habang naglilinis, mag-mask kayo mga paps. Alright? No, so mag-mask na tayo. So lagyan muna natin to ng saglit lang naman to mag-map mga paps, eh. Yan, ganyan lang, powder, totaril. Tapos kuha tayong tubig dito. Nagwalis na ako kanina, no? So ito, magmamap na lang tayo. Maganda to, eh. Yung ano, tapos ipipiga na dito.
So, ganun lang. Tapos magsisimula tayo dito. Dapat malinis kasi environment talaga natin. No? So, mag-mop tayo. Malinis nga yung aviary, yung ano nyo, aviary nyo. Ay, yung ibon nyo. Pero yung nagkakasakit naman kayo mga paps, wala din. Para hindi rin kayo makakawaan ng sakit ng ibon. Yan, sabunan dapat talaga natin yung bawat sulok. Ito po, ano dito. Dito. Diba? Malinis talaga yung bahay natin mga paps. No? Inaalagaan nyo nga yung ibon nyo. Hindi nyo namamalayan yung sarili nyo, hindi nyo na naaalagaan. Yari kayo. Dapat nagmamak din kayo. Nagwawalis. Yan mga paps. Ganun lang. Dapat sabunan natin yung paligid natin. Iwas tayo sa anumang sakit. Malinis yung environment natin. Eh kung paano mag-breed yung ating alagang ibon kung maraming environment? No, dapat kinoconsider natin na malinis yung surroundings. Tapos, bukod sa malinis yung surroundings, syempre makaka-apekto rin sa atin yung mga pups. Hindi tayo asthmahin, hindi tayo allergy. Diba, nagpag-exercise ka pa. Ang ganda pa sa paningin sa mata. No? Na malinis yung aviary ng mga pups. Yan mga pups, sa tapos din tayo mag-map, grabe, pinagpawisan ako doon, no? Naka-exercise pa tayo. At malinis na syempre yung surroundings natin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga pagkain, tsaka pag-prepare ng vitamins, at kung ano-ano pa. No? So yala, let's go. Syempre, hindi mawawala itong kape natin. Yan, may kape tayo. Sarap. No? No, ito egg 1,000, no, pag mga breeder na mga pups, no. So ito pwede nyo to i-consider mga pups, no. So pwede rin actually yung habal, no. Wala akong habal ngayon, naubos na, pero ito yon, no. Pwede kayo order sa Shopee or Lazada. Habal ay nakita nyo sa screen mga pups. Pampaitlog siya. Actually, more on, ang dami niyang nutrients mga pups, but, no, it focuses on fertility talaga ng itlog mga pups, habal. No? So, kung wala kayong habal, no, eto, pwede naman to. No? Mura, 25 lang yata ito nabili ko sa pet shop mga pups. Egg 1,000. No? So, egg 1,000. Tapos, eto naman ay wash out. Yan, no? Wash out. Ito mga pups, wash out, ito yung actually sa manok din to. Actually lahat naman to ay para sa manok din, no. Manok tsaka ibon, mga lovebirds, no, parehas naman sila nasa kingdom ng ibon mga pups, no. Pero itong wash out talaga, no, 'di ba sa animals din, no? Itong wash out sa mga sabongero din diyan. No, wash out sa aso, no, pinapanigo to. Ito mga pups, ang technique dito, ang pangmalakasan to. Yung wash out mga pups, no, pinapang-spray to sa ating mga lagang ibon, no, para matanggal din yung sakit-sakit, lumakas sila. Tapos lalo na kung breeding stages sila mga pups, no. So mamaya ituturo ko sa inyo yung malupitan dyan mga pups. Tapos sa pag-preparing din, no, ng ibon mga pups, ituturo ko sa inyo. No, so ito, Vetracin Gold naman ay pinapainom natin to sa ating mga lagang ibon. No, ay pwedeng, especially ngayon ay taglamig na, no, iwas sakit. Ito ay antibacterial mga pups. May kasama pa siyang vitamins tsaka probiotic, no. Ayan ang mga pups, yung content niya. Binibigay ito mga pups lalo na, no, kung nagtataasan yung mga balahibo, kung tahimik, no, ibig sabihin may sakit na yung mga pups. No, ibigay natin tong Vetracin. Alright, sa ating mga lagang ibon, 3 times a week, no? 3 days straight, mga pups, hanggang 7 days straight. Kung hindi pa rin malikse yung ating mga lagang ibon, ibigay natin tong Vetracin.
No, pero hindi to binibigay kung basta-basta lang mga paps ha. No? Sabi ko lang, pag nakita nyo nagtataasan na yung balahibo ng ating alagang hayop, kung tahimik, mukhang may sakit, makikita nyo naman yung mga paps eh. Ito ang pinapainom, Vetracin. At bawal to sa buntis na ibon mga paps, no, dahil maaari silang makunan. No, kaya bawal na bawal tong Vetracin. Kaya dapat alam nyo talaga, no, yung kalagayan, sitwasyon ng alaga nyong ibon mga paps. Vetracin. No, so ito naman oat growth. Oat growth para tong palay na malalaki, matataba, no? Para siyang gatas actually. No, mayaman to sa protina, no? Calcium. Etong oat growth ay binibigay to sa mga 3 to 6 months, no? Actually 2 months, no, na ibon hanggang 6 months mga paps. Pero ako sa 2 months talaga nag-start. Yung iba 1 month. Ako hindi ako magbibigay ng 1 month. Bakit? Kasi hindi pa masyado marunong kumain yung mga alaga nating ibon, especially mga inakay. No? Ang oat growth kasi mga paps, lalo na't hindi marunong, yung breeder pa nagsubo, yung oat growth, para siyang gatas na, alam niyo yung oatmeal, kaya nga oatmeal, oat growth mga paps eh. Alam niyo, na-imagine niyo ba yung Quaker Oats, di ba yung parang gatas na nakakapag suffocate sa ating mga alagang ibon to the fact na mamamatay sila. No? So hindi pa nila kayang kainin yun. Alright, no? So better, pakainin nyo na sila ng African mix. Ito, bimili na rin ako para sa inyo. Actually, meron pa ako, pero para sa inyo, sample, makikita nyo. African mix, sabihin nyo lang. No, pwede na yun mga paps. Tsaka, chick booster, walang available sa poultry shop. Chick booster, pinapakain na yun sa mga inakay. No, chick booster. Kahit bagong panganak yan, chick booster na kagad yan. Pero huwag kayo magpapakain ng oat growth. Ang oat growth ay binibigay at least 2 months. 2 months mga paps, pwede na natin ipakainin ng oat growth. Pag bagong inakay, ulitin ko, African mix, pwede. May halo naman na itong canary. Tsaka sunflower, pwede na yun. Sunflower na maliliit lang kasi may mga sunflower na malalaki. No, kaya better African mix lang talaga kasi maliliit lang naman yung sunflower nun. May kasama na siyang canary mga paps. Mix na yon. No, tapos, chick booster, magsama kayo, pampalaki, pampabuild ng katawan ng ating mga inakay. No, ulitin ko 2 months onwards, pwede na kayo magbigay ng with oat growth. Nakikindihan niyo mga paps with oat growth na 2 months at least. Alright? I hope you understand. Tapos, marami rin tayong binibigay na gulay. Marami tayong binibigay na gulay sa ating mga alagang ibon. No? Pero mga paps, ang pinaka the best para sa akin ay malunggay kasi sobrang grabe yung sustansya na maaaring lang makuha dito sa malunggay. And ito malupit, lahat ay walang tapon dito. Yung mga tangkay niyan mga paps, yan, ningangat-ngat nila yan. Tapos ginagawan yung iba nilalaro nila, yung mga bata, yung mga matatanda na ginagawa nila na nesting material. So walang tapon talaga ang malunggay. Kaya maganda ang malunggay. Biligan nyo ng isang tali mga paps. So pakain nyo sa ating mga alagang ibon. Pala tayo dahil yung Ermat ko ay nagtitinda ng gulay. Lagi tayo may supply ng malunggay. Minsan nagbibigay ako ng pechay pero more on malunggay talaga ako mga paps kasi at the same time kasi, matured na itong mga ibon na to, no? Ginagawa na nilang nesting materials, no? So ito, malunggay, sa gulay naman ang pwede natin ibigay. Alright? So lagyan na natin yan. Paps, sa pagtitimpla ng vitamins o kung ano pa man, if I were you, bumili kayo ng pichel na transparent. Doon, bakit transparent? Bakit hindi yung dark? Transparent mga paps, kasi kahit makita mo dyan mga paps, makikita mo kung malabnaw ba yung vitamins or darker na masyado. No, makikita mo, ay, mukhang mapusyaw pa, dagdagan pa natin ng konti. No? Para magtitimpla lang tayo ng juice. No? Kaya, ganun lang ka-simple mga paps kung bakit transparent ang kailangan natin sa pagtitimpla ng vitamins sila or mga gamot mga paps. No? So, ito, transparent. Itong spray. Ito, ini-spray to sa ating mga lagang ibon. No? So, ito yon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Nandito. Yan o.
Yan. Tapos i-shake nyo lang. Ganyan lang mga paps. Ganyan lang kasimple. Yan. Yan. Ganyan lang mga paps. O, diba? Naka-wash up. Tanggal germs niyan. Mga paps, no? Kukuha tayo ng mas maganda nga hindi magkakilala na ibon, no? Ibig sabihin kung saan nyo man sila na-avail, no? O kaya sa ibang cage, magkakaiba sila ng cage na pinanggalingan mga paps. Tapos strip nyo silang i-pair, no? Ang gawin nyo, kunin nyo sila, tapos ilagay nyo sila sa pairing cage, no? Yan, ganyan mga paps. Tapos doon sila papaliguan, no? Effective yun mga paps. Kung may pare sila sa ibang cage, no? At parang ano yan mga paps, once na pinaliguan mo sila, parang ma-amnesia sila, no? Yung kasama na nila dun sa pairing cage, yun na yung kanilang paparisan, no? Technique yun mga paps, no? Actually, finasting ko na to, fasting na sila pagkabukas, tsaka nyo na sila i-pair mga paps, no? Tapos bago yung iba kasi ginagawa, kahit ako dati mga paps kukunin ko lang dalawang ibon na hindi magkakilala o magkakilala, lalagay ko lang sa cage, yun na, hindi mga paps, no? Ewan ko kung kahit anong trick mga paps, no? Ang pinaka the best mga paps, no? Ilagay nyo sila sa pairing cage, yan, tapos paliguan nyo sila ng wash out. Yan, kukuha tayo dito mga paps ng napupusuan nating ibon. Ito napupusuan ko tong dalawang to Ito, nagpaparis na to Nag-surge na to. Yan, na wash out. Yan. Ganun lang yun mga paps. Paps ay may natutunan kayo, no, kahit papaano mga paps, yung mga hindi nyo alam, no, na pwede palang gawin mga paps, no. Tingnan nyo, may ano yan for sure, may pagbabago yan mga paps sa ibon, especially yung pag-breed natin, no. Hindi tayo basta-basta ikukuha lang ng dalawang ibon mga paps ha. Ulitin ko, kung wala kayong pairing box, no, kung wala kayong pairing cage mga paps, dun lang sa cage, no, na dalawa lang sila, tapos isprayan nyo lang, no. Ganun yun mga paps, hindi lang basta-basta na pinagsasamin dalawang ibon, no. So I hope you understand mga paps. I hope may natutunan kayo, yung mga pagkain, yung mga gulay, no, at maglinis kayo ng aviary nyo mga paps, no. Hindi lang para sa kalusugan ng ibon nyo, kundi para sa kalusugan nyo rin. Iwas din tayo sa sakit. Maganda talaga may wash out kasi antibacterial din yung wash out na yun, no. So yun lang, maraming salamat muli sa panonood nyo. Don't forget to like, comment down below, follow by #DonRoaya, and of course i-subscribe mo na yan. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers. Abangan nyo yung paraffle natin. I hope may natutunan kayo sa vlog natin ngayong araw. Muli, maraming salamat. Stay safe and God bless you guys.